sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kapag may mahal tayo, nagagawa natin ang higit pa para sa kanya. Ngunit kailan mo masasabi kung tama pa ba ang ginagawa mo? Hanggang saan dapat ang pagtitiis? Lalo kung nauubos ka na para sa kapakanan ng iba. Kahit sa mahal mo pa. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mikaela, 26 years old sa kasalukuyan. Ay nais ko pong ibahagi ang karanasan ko na nangyari mula noong taong 2020. Oo, ito ang taon kung kailan nagsimula ang tinatawag na pandemic, kung saan ay marami ang nagbago sa takbo ng buhay nating lahat. May naging pagbabago din sa buhay ko noon at pati na rin sa pananaw ko tungkol sa pag-ibig. Nag-aaral po ako noon sa universidad. Naalala ko noong inanunsyo ng presidente na magkakaroon ng lockdown sa buong Pilipinas. Nagulat ako at nakaramdam ng kaba. Hindi kasi pangkaraniwan ang lockdown. Parang nangyayari lamang ito sa pelikula. Tapos nagkatotoo sa buhay. Nawindang ako at nabigla. Hindi ko alam yung gagawin. Hindi na nga natapos ang semestre namin sa school noon. Ang nangyari ay tinapos na ng mga professor namin sa school ang semestre. Kung ano man ang nagawa namin buong semestre, ayun na ang grades na ibinigay sa amin. Hindi na kami ipinakuha pa ng mga special exam. Parang napaaga yung bakasyon ng mga estudyante. Nakatira ako sa studio unit ng apartment noon at nag-iisa ako. Nasa Metro Manila pa kasi ako noon at nag-aaral samantalang ang pamilya ko ay nasa Bacolod pa. Nagbigay ang gobyerno ng 3 araw na palugit para makaluwas sa kung saan kailangan magpunta. Kaso hindi ako nakauwi sa amin at naabutan ako ng lockdown. Nanatili akong mag-isa sa apartment, Papa Dudut. Nakapagpadala pa rin ang pamilya ko ng allowance para sa akin at nagpapasalamat ako na stable pa rin ang trabaho ng tatay ko noon. Sa katagalan ay nawala ang aking pangamba dahil nagkaroon ako ng routine. Aaminin kong taong bahay ako kaya komportable naman ako sa mahabang oras na nasa bahay lamang. Dahil mahigpit noon ay lumalabas lamang ako tuwing namamalengke o magpupunta sa grocery. May schedule pa noon kung ano ang oras ang pwedeng lumabas. Bali na buhay ako nag-iisa at inaasikaso ang sarili ko. Ang gagawin ko ay bumibili lamang ng pagkain, nagluluto para sa sarili ko at naglilinis ng bahay. Pinapanood ko rin ang mga mahabang Korean drama na matagal kong binalak ng tapusin. Wala akong nakakausap talaga na tao o nakakakwentuhan. Kung tumawag naman ang pamilya ko sa akin ay kukumustahin lamang ako sandali o i-chat lamang ako. Wala rin kaming mapag-usapan dahil paulit-ulit lamang ang routine ng mga araw ko noon. Hindi rin kasi kami ganong klaseng pamilya na close. Medyo mailap kami sa isa't isa at marami akong hindi na ibabahagi sa kanila tungkol sa sarili ko. Hindi nagtagal ay nakaramdam ako ng pagkabagot at pagkaburyo. May pakiramdam na hindi ako malayang lumabas.
Yung parang nakakulong ako sa sarili kong bahay dahil kontrolado yung paglabas-pasok ng mga tao sa mga kabahayan. Sa totoo lang, habang sinusulatan ko kayo ngayon, Papa Dudut, ay naalala ko ang stress ng mga lockdown. Totoong nakaramdam ako ng pagkasakal dahil nakakainip pala ang nasa bahay lamang palagi. Kahit wala akong pasok sa eskwelahan, ay hindi man lang makalabas at magpahangin kung kailan ko gugustuhin. Wala akong pinagkakabalahan noon kaya matatawag ako bilang isang tambay. Wala talagang katumbas ang may nakakasamang tao, hindi yung nakikita lamang sa cellphone. Iba talaga kapag sa personal na nakakasalamuha ang mga tao. Dahil sa kalungkutan ko ay naghanap ako ng makakausap sa online. Sinubukan kong gumamit ng tinatawag na dating app kung saan ay pwedeng makahanap ng boyfriend. May nakilala nga ako ditong lalaki na nagngangalang Dondon. 21 years old ako noon, samantalang 29 years old siya. Naisip ko noon at dahil mas matanda siya sa akin ay mas mature siya. Baka ako mas malalim ang pangunawa niya at maintindihan niya kung sino talaga ako. Nagkasundo kami kaagad. Palabiro siya at tawang-tawa ako sa mga banat niya. Bawat araw ay inaasam ko ang pagchat-chat niya sa akin at hinahangad ko ang pagtawag niya sa akin. Bago kami matulog ay naging masaya ako noon na nakakausap siya. Kung noon ay makulimlim ang buhay ko na solo ako, siya ang nagsilbing apoy at nakapagbigay ng liwanag sa bawat araw ko. Noong June 2020 ay bahagyang lumuwag ang patakaran ng lockdown at maaari nang mag-commute at lumabas sa syudad. May mga bukas na ring negosyo noon habang pinapairal ng mga ito ang mga patakaran, kagaya na lamang ng social distancing at pagsuot ng face mask. Agad kami nagkasundo na magkita sa personal ni Dondon na tila sabik sa isa't isa. Una kami nagtagpo sa isang coffee shop. Nakapatay pa noon ang aircon sa shop para makaiwas kamo sa virus. Kahit mainit sa pakiramdam ko ay ayos lang dahil masaya na ako noon na makalabas ng bahay at kilalanin ang taong napupusuan ko na. Pagpasok pa lamang ni Dondon ay kumaway ako sa kanya. Hindi ko nakita ang ngiti niya dahil naharang ito ng face mask na suot niya. Ngunit masaya ang itsura ng kanyang mga mata. Nang binabana niya ang kanyang face mask upang inumin ang kape ay doon ko nakita ang kagwapuhan niya. Ilang oras din kaming nagkwentuhan noon. "Mikaela?" tanong ni Dondon. "Ha? Bakit?" tanong ko rin. Ngumiti siya. "Kanina ka pa kasing nakatingin sa akin. Parang hindi ka makapaniwalang totoong tao ako." Natawa ako. "Ayan ka na naman nagbibiro ka pa rin." "Hindi nga ako makapaniwala," sabi ko. "Ha, bakit naman?" Gulat siya. "Hindi ako makapaniwalang nasa harapan na talaga kita. Na nandito ka na kasama ako." Pag-amin ko. Ngumiti naman si Dondon na mukhang kinikiliti ko gamit ng aking mga salita. "Parang hindi kasi totoo eh. Akala ko, yung sa picture mo sa dating app, doon ka lang gwapo. Kala ko nilagyan mo lang ng filter yung picture mo doon o ano. Yun pala may itsura ka talaga." "Ay, ngumiti ka na naman," sabi ko. Sa tingin ko'y namula ang mga pisngi ko. "Naaliw naman akong makita ang tuwa mo. Nakakakilig naman," sagot niya sa akin nang nakangiti. "Di bali mula ngayon ay mas madalas mo na akong makakasama. Kaso mukhang gumagabi na pala. Dumidilim na sa labas. O gusto mo bang ihatid kita sa inyo?" "Kung ayos lang naman sa'yo. Ayoko kasing mapano ka sa labas. Tara, hatid na kita pa uwi." "O sure ka?" tanong ko. "Hindi ba sa Mandaluyong ka pa nakatira? Mapapalayo ka pa. Nasa Sampaloc pa ako, sa Manila. Baka ikaw naman ang gabihin yan. Baka hinahanap ka na sa inyo." Ako hahanapin ang pamilya ko." "Asa ka pa. Saka ayos lang sa akin na ihatid kita. Syempre, gagawin ko para sa'yo," sagot niya sa akin. Pagkasabi niya nito ay na-check ko siya sa puso ko.
nagustuhan ko na siya kaagad, Papa Dudut. Tipo ko talaga si Dondon at para sa akin ay pasok siya sa hinahanap ko sa isang lalaki. Hindi ko itinago ang paghanga ko sa kanya. Hindi kasi ako makapaniwalang magugustuhan ako ng kagaya niyang matipuno at gwapo. Higit dito ay may respeto siya kung makitungo sa akin at sa ibang tao. Galante pa siya. Siya ang nagbayad sa in-order namin. Nagiwan din siya ng tip sa coffee shop kung saan ay nagpasalamat ang mga barista sa kanya. Kaya hindi nakapagtataka na naging magaan kaagad ang loob ko sa kanya. Siya rin ang sumagot sa mga sumunod naming date. Hindi ko pa alam nito kung saan nagmula ang perang ginagastos niya para sa akin. Inihatid nga niya ako pa uwi hanggang sa tinutuluyan ko. Apartment ito na may kanya-kanyang studio unit sa loob ng compound. Kaya may privacy ako sa unit ko. Pwedeng magdala ng bisita dito, kapwa kong babae man o lalaki. Dahil inihatid niya ako ay nasilip niya tuloy ang munting tahanan ko. Nahihiya tuloy ako sa iyo, ang sabi ko. Nakita mo na ang tinutuluyan ko. Malit lang talaga, parang kwarto lang na nilagyan ng CR. Ano ka ba? Sagot niya nang tumatawa. Wala namang kaso sa akin ang maliit na bahay. Ikaw naman yung gusto ko, hindi yung tinitirahan mo. Nung sinabi niya ito ay naniwala ako sa kanya. Ang sarap kasing pakinggan. Ang sarap sa pakiramdam na may nagmamahal sa akin. Na wala siyang pakialam sa kung anong material na bagay na meron ako. Ngunit hindi ko maiwasang isipin kung bakit niya ito sinabi. Baka kako ay nagpapa-impress siya sa akin para magustuhan ko siya lalo. Kahit na hindi naman niya kinakailangang gawin ito. Salamat sa paghahatid mo sa akin ha, sabi ko sa kanya. Uwi ka na bago pa gumabi lalo. Hay, uwi naman ako sa amin eh. Buntong hininga niya na may halong pag-aalinlangan. Gusto pa sana kitang makasama. Magsasama ulit tayo sa susunod at sigurado ako na mas mahaba pang magiging oras natin ito, sabi ko. Dito ay nagpaalam na kami ng tuluyan. Kahit mukhang maayos si Dondon ay may mga pinagdaraanan din siya. Masaya siya kapag nagkikita kami dahil raw nakakalayo siya sa pamilya niya. Hindi kasi sila magkasundo ng tatay niyang manginginom. Ang nanay naman niya ay hindi kumikibo kapag lasing ang tatay. Kahit matabil ang bunganga ng tatay niya ay walang ginagawa ang nanay niya. Hinahayaan lamang siya ng nanay. Kahit sapakin si Dondon ang kanyang ama, hindi kumikibo ang nanay niya at parang wala itong naririnig. Pakiramdam niya na walang pakialam ang tatay niya sa kanya. Nagkaroon daw ng panahon na 1 buwan siyang wala sa bahay nila upang maiwasan ang tatay niya. Nakituloy siya sa ex-girlfriend niya. Gustong gusto niyang makalayas mula sa bahay nila sa lalong madaling panahon. Ayoko na sa lecheng bahay na to, sabi niya sa akin habang emosyonal siya. Ako ang gumagawa ng halos lahat ng kailangan dito. Ako yung naglilinis para wala silang masabi pero kahit na anong gawin ko, pabigat lang ako sa buhay ng tatay ko. Tuwing lasing yun, wala siyang ibang alam gawin kundi ang makipag-away sa amin. Lalo na sa akin, puro paninira yung lumalabas sa bibig niya. Para sa kanya wala na akong ginawang tama. Mayabang lang yung tatay ko. Wala namang maibubuga, kundi yung perang hawak niya. Kung may pera naman siya sa alak lang niya inuubos. Mas galante pa siya sa alak kaysa sa aming mga anak niya. Tapos alam mo, tuwing nagwawalwal siya palagi siyang nagkakalat sa bahay. Sino naglilinis noon? Sino pa ba? Di ako. Ako pa rin. Utusan lang naman nila ako dito. Pinakinggan ko siya at inintindi sa abot ng makakaya ko. Naramdaman ko tuloy na kahit na hindi ako close sa pamilya ko ay mas mainam ang sitwasyon naming magpapamilya dahil tahimik ang buhay namin. Hindi tulad sa kanila ni Dondon, yung gulo nila ay umaabot sa pisikalan. Parati siyang nagkukwento na nag-aaway sila. Away ng mag-ama, away ng mga magulang, away nilang magkakapatid at wala siyang kakampi sa kanila.
Kahit magpakumbaba raw siya at makipagbate sa pamilya niya ay hindi nagtatagal ay bumabalik sila sa sumbatan at paninisi sa isa't isa. Hindi raw nila iniisip ang kapakanan niya. Pakiramdam niya ay iniluwal lamang siya ng kanyang ina ngunit hindi siya pinanindigan nito. May mga magulang nga siya ngunit para silang magkakapatid pa ang tumatayong magulang ng pamilya. Parang yung mga magulang pa niya ang mga bata sa pamamahay nila. Alam kong hindi naman kasalanan ni Dondon na ipinanganak siya sa ganitong klase ng pamilya. Naisip ko na siguro kung lumaki siya sa klase ng pamilya na meron ako, malayo sana ang mararating niya sa buhay. Sinabi niya sa akin na hanggang high school lamang ang natapos niya. Nagtatrabaho na raw sana siya kung hindi dahil sa mga lockdown na dulot ng COVID. Kung maayos lamang ang pamilya niya, nakatapos na sana siya ng pag-aaral. Mahirap tuparin ang mga pangarap kapag ang inuuwian ay magulo. Nagkwento siya minsan tungkol sa pangarap niya. Gusto niya ng sariling bahay at magtaguyod ng pamilya. Pangarap ko din ito. Yung magkaroon ng karelasyon na makakasama ko sa pangmatagalan at yung magiging responsableng magulang para sa mga anak ko. Parehas ang gusto namin kaya naisip kong si Dondon na ang lalaking hinihintay ko at pakakasalan ko. Tinanong ko ang sarili ko kung paano ko maipapakita sa kanya ang totoong pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi ibinabahagi ng pamilya niya, gusto kong ipadama sa kanya. Ginusto ko siyang tulungan sa sitwasyon niya. Sa isip ko ay kapag tinulungan ko siyang tuparin ang mga pangarap niya, doon ay mararamdaman niyang may totoong nagmamahal sa kanya. Matutupad din ang mga pangarap niya, kasabay ng mga pangarap ko para sa aming dalawa. Dumating ang sitwasyon na naging pagkakataon upang patunayan ko ang mabuting intensyon ko para sa kanya. Isang araw ay nagulat na lamang ako na may kumatok sa pintuan ng apartment ko. Binuksan ko ang pintuan upang masilayan ang isang pamilyar na mukha. Dondon? Dondon, baby ko. Ikaw palang kumakatok. Ba't ka napunta rito? Teka, ayos ka lang ba? Umiiyak ka ba? Sabi ko. May bitbit na backpack si Dondon, pati isa pang malaking bag sa kanyang balikat. Dala na pala niya ang lahat ng kagamitan niya rito. Pinilit akong sagutin ni Dondon sa kabila ng paghagulhol niya. Pinalayas ako ang sabi niya. Ha? Nag-away kami ni tatay. Pinagbuhatan niya ako ng kamay. Pagkatapos dinepensahan ko ang sarili ko. Binasag ko yung bote ng alak tapos tinutukan ko sa mukha niya yung matalas na bahagi nito. Inawat kami ng mga kapatid ko. Tapos dinuro-duro ako ni tatay. Nagwala siya sa akin. Pinalayas niya ako. Bahagi niya sa akin habang halos hindi siya makahinga sa kakaiyak. Mikaela, ang sakit-sakit na. Ang sakit-sakit marinig yon mula sa kanya. Nakaya niyang gawin yon sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit habang tinitingnan ang luhaang itsura ni Dondon ay nadurog din ako. Tahan na Dondon. Tahan na sa pag-iyak. Halika, pasok ka sa loob. Ikwento mo sa akin ang nangyari. Dito, ligtas kang ilabas ang lahat ng hinanakit mo. Ang sabi ko. Inobserbahan niya ang loob ng bahay ko at saka siya maingat na pumasok dito. Nung nasa loob na siya ay saka ko sinarado ang pintuan. Ipinatuloy ko siya sa loob ng bahay ko at dito ko rin siya pinatira. Kahit mahal ko na siya noon ay may bahagi sa akin na hindi pa komportable na magkatabi na kaming natutulog sa kama. Ginusto ko namang makasama siya ngunit hindi ko pa gusto sa panahong yon. Tila naging masyadong mabilis para sa akin ang pagsama namin sa isang bubong. May pakiramdam akong napilitan akong tanggapin siya sa bahay ko dahil sa sitwasyon niya. Yun bang kung hindi ko siya tanggapin ay wala siyang ibang matutuluyan. Hindi ko naman matiis na hayaan siyang matulog sa lansangan, kaya naman kinupkup ko siya.
Alam ko rin na hindi magugustuhan ng pamilya ko kapag nalaman nila na nagpatuloy ako ng isang lalaki sa apartment ko. Sigurado magagalit sila sa akin, lalo na ang tatay ko. Kaya upang protektahan si Dondon ay sinekreto ko ito sa pamilya ko. Dahil sa awa ko kay Dondon ay pinatuloy ko siya sa aking bahay. Ginusto ko siyang tulungan makapagsimula ng bagong buhay at maitaguyod ang kanyang sarili. Ginusto ko ring ipakita sa kanya na hindi lahat ng tao sa mundo ay pagmamalupitan siya. Kung ako ang magsisilbing pangalawang pamilya niya na totoong nagmamahal sa kanya, marahil ay dito tuluyang hihilom ang mga sugat sa kanyang puso. Ginusto kong ipakita na ganon siya kahalaga para sa akin. May dinala siyang pera at ginamit namin ito para sa pang-araw-araw. Nang tinanong ko siya kung saan ito nagmula ay hindi niya ako sinagot ng diretsyo. Sa katagalan ay inamin niyang ninakaw niya ito mula sa ate niya. Namalian ako sa ginawa niya kahit alam ko pang dahil ito sa kumapit siya sa patalim. Nasilip ko ang nabubulok na bahagi ng katauhan niya, ngunit pinikit ko ang aking mga mata sa pag-aakalang hindi niya sinasadyang gumawa ng masama. Kung alam ko lamang noon na ninakaw pala niya ang pera kahit sa kapamilya pa niya galing ito, hindi ko sana hinayaang makinabang ako dito. Nang maubos na ang perang dinala niya ay sinagot ko na ang mga pangangailangan namin gamit ang allowance ko. Hindi naman kalakihan ang perang pinapadala sa akin ng tatay ko at sakto lamang ito para sa akin. Dahil dalawa na kaming nakaasa dito ay natuto akong higpitan ang sinturon ko pagdating sa pera. Kung noon ay nakakabili pa ako ng iced coffee at milk tea para sa sarili ko, ngayon ay sa mga pangangailangan na lang talaga napupunta ang pera. Dito ako nasanay na magluto, natuto ako lalo ng magluto upang magkasya ang pera para sa aming dalawa. Panayang nood ko ng mga video online kung paano magluto ng kung ano-ano. Para bang nagkaroon ako ng inspirasyon na galingan sa pagluluto para matuwa ang kinakasama ko. Siya pa noon ang naghuhugas ng mga pinggan. Ako ang nagluluto, naglilinis sa bahay at naglalaba. Hindi patas ang inaako naming responsibilidad sa bahay dahil mas maraming gawain na ako yung umaasikaso. Pero kahit na ganoon ay tinanggap ko naman ito. Bahay ko naman yon, paalala ko sa sarili ko at bisita ko siya. Ayaw ko siyang mahirapan. Ginusto ko na maging komportable siya, na humilom muna siya mula sa masasakit niyang karanasan. Ayaw ko na rin naman siyang utusan at gusto ko nang kung kumikilos siya ay kusang loob niya ito. Dati sinasamahan niya rin ako na mamalengke. Nung minsan ay naglalaro siya ng mobile games ay nahiga akong magpasama sa kanya. Kaya ako na ang nagpuntang mag-isa para bumili ng mga rekados. Mula noon ay nag-iisa na talaga akong bumili ng mga pangangailangan namin. Ito ang paborito niyang libangan, yung maglaro ng mobile games. Nauubos ang araw niya dito at tinatanggap ko ito basta nakikita kong masaya siya at hindi na siya umiiyak at nahihirapan. Masasabi kong mataas ang pangarap ko sa simula ng pagsasama namin. Nakaramdam ako ng saya at yung pagiging excited. Pakaramdam ko sa wakas ay nagkaroon na ako ng kasama sa buhay. Hindi na ako nag-iisa. May nakakausap ako tungkol sa kung ano-ano. Nagkakaroon ng makabuluhang direksyon ang buhay ko dahil kasama ko ang taong binala kong pakasalan. Nagsimula akong pangarapin ang buhay ko na kasama siya, kung saan kami bibili ng bahay, kung ano ang gagawin namin, kung ilan ang magiging anak namin. Naramdaman ko na siya ang bubuo sa puso kong tila may kulang noong wala pa siya. Ngunit ang totoo ay sa kahit na sino, hindi kayang mapanindigan ng isang nagpapanggap na tao ang kanyang maskara habang buhay. May mga pangarap din ako para sa sarili ko, ngunit kapag nababanggit ko ito ay parang natatamaan siya. Nagagalit siya. Ayan ka na naman Sagot niya kapag binabahagi ko ang pansariling pangarap ko.
E di kumuha ka ng masteral kung gusto mo. E di ikaw na. Ikaw na yung matalino. O bakit ka nagagalit? Tanong ko. Hindi ko talaga siya maintindihan ngunit pinipilit ko. Paulit-ulit ka kasi. Nakakarindi. Nasa kolehiyo ka na nga. Hindi ka pa nakontento. Buti pa kayo may pera para mag-aral ka. Samantalang ako, sabi niya. Samantalang ikaw ano? Tanong ko. Hanggang high school lang ako. O ayan, sinabi ko na para maalala mo. Gusto mo pang ulit-ulitin ko hanggang high school lang ako. High school lang, galit niyang sagot. Nawindang ako. Wala namang kaso sa akin kung high school lang yung natapos mo. Pwede ka pa rin namang makakuha ng magandang trabaho. Depende naman yun sa'yo. Hindi na niya ako pinatapos na magsalita. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Nagulat ako sa pagsagot niya at nasaktan. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganon ang sagot niya samantalang wala naman akong sinabing masama. Ayaw ba niyang magpatuloy ako sa pag-aaral ko? Ayaw ba niya na nahihigitan ko siya? O baka ayaw niyang mamuhay ako nang wala siya? Don huminahon ka. Pakiusap ko. Hindi kita pababayaan. Kahit makatapos ako, sasamahan kita. Ganyan naman kayong lahat. Pagkatapos niyo akong pakinabangan, itsapwera niyo lang ako sa huli. Mga walang kwenta kayong lahat. Sagot niya. Dito'y nagmura na rin siya at parang hindi narinig ang mga sinabi ko. Hindi ko yan gagawin sa'yo. Sabi ko. Sinungaling ka, Mikaela. Nagparinig ka na nga nung nakaraan na wala tayong pera. Kamoy naubos na yung ipon mo dahil nandito ako. Hindi ba sinabi mo yun? Pabigat pala ako sa buhay mo. Kung mahal mo talaga ako, hindi mo na lang sana sinabi yun. Ang totoo, hindi mo talaga ako mahal. Aminin mo na kasi. Ha? Anong mga sinasabi mo? Saan ba nanggaling tong galit mo? Yan ba yung hinanakit mo sa akin ha? Totoo hindi ba? Pabigat ako sa buhay mo. Putya, ayoko na. Ayoko nang mabuhay sa punyetang mundong ito. Gusto ko nang mamatay. Sagot niya sabay luha. Huwag mong sabihin yan. Sagot ko sabay luha rin. Bakit mo sinasabi to? Mahal kita, hindi ka pabigat sa akin. Yung totoo, Mikaela. Aminin mo yung totoo. Yung totoo ay nabibigatan nga ako. Maingat kong nilabas sa bibig ko ang totoong saloobin ko. Oo, amin ko. Anong oo? Aaminin ko. Nabibigatan nga ako. Ang sabi ko. Ramdam ko ang kaba sa boses ko at desperasyon. Pero naniniwala akong kaya natin to. Babangon tayo at makakaangat din. Pilit kong pinakalma ang aking sarili upang makausap siya ng masinsinan. Ano? Hindi naman sa tinatakot kita. Kaya wag mo sanang masamain to ha, pero nahihirapan na ako Kulang yung allowance ko para buhayin tayong dalawa. Paliwanag ko. Alanganin na nga na binubuhay kita sa perang pinapadala sa akin Di naman alam ng tatay ko na nakatira ka dito. Sa totoo lang ay nanghingi na nga ako ng dagdag sa allowance para matapalan ang kulang sa panggastos natin. Huminahon ng bahagya ang galit niya at saka sumagot. Ganun ba? Paano mo naman sinabi sa kanya? Hinihintay kong sabihin niya na nahihiya siya sa ginawa ko na yon. Alam naming parehas na mali ang ginawa namin na lubos na umasa sa pera ng tatay ko at alam kong mali yung pinagtatakpan ko si Dondon. Hinintay kong humingi siya sa akin ng paumanhin at yung sabihin na aayusin niya ang kanyang sarili at maghahanap ng mapagkakakitaan. Ngunit narinig ko sa boses niya ang isang uri ng kampante. Hindi ng pag-asa kundi ng pag-aasa. Hanggat narito ako'y may maaasahan siya. Kahit nauubos na niya ako. Oo, sinabi ko na nagsisitaasa na kasi ang presyo ng mga bilihin kaya kulang na yung allowance.
Nagdahilan na lang ako sa tatay ko para dagdagan niya yung pinapadala niyang pera. Ang sabi ko. Gusto rin sana kitang kausapin tungkol dito. Tungkol saan? Tanong niya. Napansin kong humupa yung galit niya. Naramdaman kong nag-iisip siya ng malalim na para bang nagpaplano. Hindi ko alam kung para kanino ang pagpaplano niya at kung kasama ba ako sa kapakanang iniisip niya. Magdadalawang taon na mula nung nag-lockdown. Mas lumuluwag na yung mga patakaran. Nakakita na nga ako ng mga hiring sa labas. May mga trabaho ka nang pwedeng mapasukan. Bebe ko, nakikiusap lang naman ako na magtulungan tayo. Sabi ko nang mahinahon. So yan pala ang punto mo, sagot niya. Nagulat ako na muling lumiyab ang init ng ulo niya. Na magtrabaho ako. Oo, kasi ang hirap na kasi ng kalagayan natin ngayon. Buti sana kung isang kahig isang tuka tayo. Kaso mas malala pa yung estado natin. Sa ngayon, di talaga kaya ng allowance ko na buhayin tayo. Kulang talaga. Hay, intindihin mo naman. Wala namang masama sa hinihiling ko sa'yo. Nakatapos ka naman ng high school, may mapapasukan kang disenteng trabaho. Tigilan mo na nga yung dakdak mo. Walang tatanggap sa akin ng disenteng trabahong sinasabi mo. Wala. Alam mo kung bakit? Sige, aaminin ko na. Dahil hindi ako nakatapos ng high school. Sigaw niya sa akin. Ha? Anong sabi mo? Akala ko ba hindi ako nakatapos? Nag-drop ako ng third year ako. Ano yon? Grade 9 na yung tawag doon ngayon, no? Talaga nga naman, imbis na isang taon na lang sana akong mag-aaral. Nadagdagan pa ng hayop na K-12 na yan. Kaya 3 taon pa yung guguguling ko. Sagot niya habang nagmumura ulit. Hindi ako pinatapos ng tatay ko, okay? Gigil niyang sinabi. Alam mong sinabi niya sa akin? Sabi niya, patapon naman daw ang buhay ko. Kaya para saan pa ako makatapos ako? Bumigay ang galit niya at napalitan ng matinding pag-iyak. Sinamahan ko siya sa kanyang mga luha at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Nasaktan ako para kay Dondon sa inamin niya, Papa Dudut. Nagsinungaling siya sa akin tungkol sa pagtapos niya ng high school at agad ko itong pinatawad. Inintindi ko na hindi niya sinabi ang totoo sa akin dahil nahihiya siya sa sarili niya. Naawa talaga ako sa kalagayan niya at sa kanyang naging kapalaran. Nangako ako sa kanyang tutulungan ko siyang makatapos ng pag-aaral. Kahit na hindi niya hiningi ang tulong ko ay pinalakas ko ang loob niya upang mag-enroll. Kahit may edad na siya noon, ay sinuportahan ko siya. Sinamahan ko siyang mag-enroll sa Alternative Learning System or ALS, kung saan ay pwedeng makatapos ng high school ang sinumang desidido. Inako ko ang gastusin namin para matutukan niya ang kanyang pag-aaral. Hinayaan kong magtuloy ang pakinabang niya sa pera ng tatay ko. Nagpakitang gilas siya sa simula, ngunit naiisip ko ngayon, napakitang tao lamang ito para sa akin upang hindi ko siya sukuan kaagad. Ang totoo ay babad pa rin siya sa mobile games. Kahit noong may mga exam sila sa school, may mga araw na ako ang gumagawa ng mga assignments niya. Kahit siya dapat ang gumagawa noon para lamang hindi siya bumagsak. Sa katagalan ay ako na rin ang umasikaso ng lahat ng mga gawain sa bahay. Hindi na siya naguhugas ng pinggan upang makapag-aral kuno. Ngunit hindi ko naman siya nakitang nag-aral talaga. Naka-enroll din ako sa kolehiyo ng mga panahong ito dahil sa pag-aasikaso kay Dondon ay napabayaan ko ang pag-aaral ko. Kahit online class kami noon ay kinakapos ako sa oras upang magawa ang mga kailangan sa eskwelahan ko. Marahil ay dahil online class pa noon kaya hindi ko ito matutukan. Dahil sa presensya ni Dondon sa bahay, may mga bagsak akong subject sa sumunod kong mga semestre habang nasa ALS pa si Dondon. Sinekreto ko ang mga bagsak ko sa aking pamilya upang hindi sila mag-alala sa akin.
May mga araw pa nga na sa galit niya ay hinahagis niya ang mga notebook niya at binabato sa dingding. 80% ng nasa loob noon ay mga assignment na sinagot ko. Masakit sa akin na hindi ko naramdamang pinapahalagahan niya ang ginagawa ko para sa kanya. Ito yung kabanata ng buhay ko na hindi ko gugustuhin na maranasan ng kahit na sino. Pakiramdam ko na may pasan akong napakabigat. Hindi ko na hiningin na buhayin ang anak ng ibang tao. Parang ipinasalo sa akin ni Dondon ang kanyang pamilya. Hindi ko naiwasang makaramdam ng galit sa pamilya niyang iresponsable. Lalong hindi ko naiwasang magtanim ng sama ng loob sa ipinakitang ugali sa akin ni Dondon. Hindi ko rin gusto na napabayaan ko na ang sarili ko. Nawalan ako ng budget na magpaganda, magpagupit ng buhok o bumili ng maayos na damit. Ngunit hindi lamang sa pisikal kong anyo ang problema. Ang sarili kong pag-aaral ay napabayaan ko rin. Pakiramdam ko noon ay lumalayo mula sa akin ang pangarap kong makatapos at lalong lumalabo ang kagustuhan kong kumuha ng masteral degree. May mga gabi na natutulala ako at naiiyak sa sitwasyon namin. Pakiramdam ko'y sinasakripisyo ko ang kaligayahan ko upang pasayahin ang taong mahal ko. Sa kabila ng pagbuhos ko ng pagmamahal kay Dondon, ay nag-aaway pa rin po kami. Mas malapit yata sa katotohanan na amining siya ang palaging umaaway sa akin. Ang pag-aaway namin ay hindi nangyayari ng isang beses lamang. Regular siyang nagwawala sa loob ng bahay kapag may nasasabi akong hindi ko sinasadya, kung saan ay nauudyok ang kanyang mga hinanakit. Kahit masakit ang mga ibinitaw niyang salita sa akin ay hinabaan ko ang pasensya ko. Alam kong malalim ang sama ng loob niya sa buhay. May kasabihan sa Ingles na simple lamang pakinggan ngunit makabuluhan. Ito, ang hurt people hurt people. Ibig sabihin nito ang mga tao na nananakit ng iba dahil nasasaktan din sila sa loob. Dinepensahan ko siya sa isipan ko na hindi niya ako sinasadyang saktan kahit paulit-ulit niyang ginagawa ito. Nagagalit siya kahit na maliit na bagay. Nararamdaman kong kailangan kong mag-ingat sa mga salita ko upang maiwasang pumutok ang bulkan ng kalooban niya. Tuwing nagagalit siya ay nawawala ang kanyang mabuting asal. Parang nasasapian siya dahil hindi ko siya nakikilala. Parang nag-iiba ang anyo niya. Sa katagalan ay hindi ko na alam kung alin sa dalawa ang totoong siya. Yung bang mabuting tao o etong halimaw. Pinanghawakan ko ang aking pag-asa na kapag humilom siya ay babalik din siya sa dati yung masayahin at palabiro. Yung gentleman na maasikaso. Yung may mga pangarap na kaparehas ng sa akin. Ipinakita naman niya sa akin dati ang pagiging mapagmahal kaya naniwala akong naroon lamang ito sa kalooban niya. Ipinakita niya minsan sa akin ang kahinaan niya, yung luhaan siya. Ipinangako ko sa sarili ko na iingatan ko ito. Naniwala ako na ang pagmamahal ko ang bubuo rin sa kanya. Alam kong hindi dapat kami nag-aaway at hindi niya dapat ako inaaway. Pinatunayan ko sa kanya na ginagawa ko ang lahat upang pasayahin siya, upang makabangon siya. Ngunit sa kabila noon, bakit hindi pa rin siya masaya? Kahit halos ibinigay ko na yung buong pagkatao ko para sa ikabubuti niya. Kahit gaano kahaba ang pasensya ng isang tao, napupuno rin kapag sinagad na ito. Noong ika-4 na taon naming pagsasama ay napansin kong panay ang labas niya ng bahay. Tapos na ang mga lockdown nito at pwede nang lumabas ng walang face mask. Pwede na ring pumunta kahit saan. Umalis siya upang maglaro ko noon ng basketball ngunit kinutuban ako. Sino pa bang makakalaro niya maliban sa mga nakikilala niya sa mobile games? Isang gabi habang natutulog siya ay binala kong tingnan ang cellphone niya. Hindi ko ugali ang mga likot ng gamit ng iba. Ngunit hindi na rin ako matahimik noon.
Sisilipin ko sana yung SIM card niya ngunit sa pagbukas ko pa lamang ng casing ng phone niya ay nadiskubre ko. May nakatago dito na litrato niya kasama ang isang babae. Sweet silang magkaakbay. Ibig sabihin ay may ibang babae na pala si Dondon na sinekreto niya sa akin. Halo-halo ang pakiramdam ko nang nalaman ko ito. Galit ako, oo, ngunit mas matimbang ang kumalat na matinding hapdi sa puso ko. Nasampal ako ng katotohanang baliwala talaga ako para sa taong minahal ko. Lahat ng ginawa ko, lahat ng sakripisyo ko para sa ikabubuti niya. Hindi niya pala ito pinapahalagahan. Kahit nararamdaman ko noon pa na baka ginagamit lamang niya ako ay masakit din pala noong napatunayan ko ito. Nagising ako mula sa pinapangarap ko para kay Dondon at para sa aming dalawa. At hindi ko na muling maipikit ang mga mata ko. Umiyak ako ng umiyak noon habang magkatabi kami upang hindi niya marinig. Kahit ang hinagpis ng damdamin ko'y hindi ko na nagawang ipagkatiwala sa kanya. Mahimbing ang tulog niya, yung mukhang inosente. Naramdaman kong kahit magkatabi kami noong gabing yon at kahit nagtabi kami sa loob ng 4 na taon ay estranghero pala ang nakasama ko. Hindi ko siya kilala talaga. Walang imik akong kumilos habang natutulog siya. Iniligpit ko ang lahat ng gamit niya sa 2 bag niya. Napuyat ako ng gabing yon. Gising magdamag sa pag-iimpake ng kanyang kagamitan. Desidido na kasi ako noon na ayaw ko na sa kanya. Pagkagising niya ay nadiskubre niya ang ginawa ko at saka siya nagwala. Galit na galit siya na para bang ako ang may kasalanan sa lahat ng problema niya sa buhay. Lumaya siya nang may kasamang banta na hindi na niya ako babalikan kahit kailan. Alam kong malakas ang loob niyang lumayas noon dahil may iba na siyang matutuluyan. Sigurado ako na nagpunta siya sa tinitirhan ng kalandian niya sa litrato, yung bagong biktima niya. Sa katagalan ay napagtanto ko ang namagitan sa amin at ang naging pakay niya sa akin. Ang totoo ay ginusto niyang may matuluyan siya upang makalayo sa pamilya niya. Hindi niya magawang paghirapan ang kumita ng sariling pera. Kaya dinadaan niya sa paglalandi ng iba at pakikitira sa bahay ng iba't ibang babae. Ganito rin ang ginawa niya sa ex-girlfriend niya noong tumuloy siya sa bahay nila. Ayaw raw sa kanya ng pamilya ng ex niya kaya sila naghiwalay. Siguro itutol sa pagtira niya sa bahay nila at nakikinabang sa anumang meron silang magpamilya. Samantalang ako ay nag-iisa sa tinirhan ko. Kaya nagtagal siya sa akin. 4 na taon din kasi kaming nagsama at pakiramdam ko ay nasayang ang oras ko. Mabuti sana kung umayos man lang ang buhay niya kaso'y hindi. Pinatira ko kasi sa bahay ko kaya niya ako kinapitan na parang linta. Akala ko na kusang loob kong ginawa yon para sa kabubuti niya ngunit naiintindihan ko na ngayon na minanipula niya ako upang patuloyin siya dito. Alam niyang mahal ko siya at ginamit niya ito upang makinabang siya. Ano man ang naging pangarap kong makasama siya habang buhay ay naglaho na parang bula. Duda na rin ako kung totoo ang pangarap niyang magtaguyod ng pamilya. Baka ginaya lang niya ang pangarap ko upang paniwalain ako na parehas kami ng gusto. Kunwari bagay kami. May ilang araw na may kumakatok sa pintuan ko. Si Dondon lang naman ang nakakakilala sa akin dito kaya palagay ko'y siya yon. Nung face to face na ang mga klase ko ay madalas na akong wala sa bahay. Kung nagpupunta man siya sa apartment ko'y wala siyang naaabutan. Paminsan-minsan ay sinisilip ko ang profile niya sa social media. Wala naman akong balak na kausapin ulit siya at gusto ko na lamang na malaman kung kumusta na siya. Paiba-iba na ang naging girlfriend niya. Nakatatlong ex siya mula nang naghiwalay kami. Tuluyan na rin siyang hindi nakatapos ng high school at nangihinayang ako dito. Sa pinaghirapan ko at sa sinayang kong oras sa kanya
at sa sarili niyang kakayahan kung naging matino lamang siya. Kapag trip niya ay nagpapadala siya sa akin ng email. Sinasaad niya ang tunay na pagmamahal niya sa akin at yung halaga ko para sa kanya. E di wow, kung totoo yon ay pinatunayan na sana niya sa akin noon pa. Kaya siya nagpakasweet ay dahil nauubusan lamang siya ng taong mahuhot-hutan. Sa panloloko, 2 tao ang may kinalaman, ang nanloko at ang nagpapaloko. Sabi nga nila na walang maloloko kung walang magpapaloko. Ngunit hindi naman ginusto ng tao na maloko siya. Hindi ko ginusto na maloko ako sa ngalan ng pag-ibig. Pinili ko lamang na maniwala palagi sa kabutihan na nasa loob ni Dondon. Alam kong naroon lamang ito ngunit pinili niyang pairalin ang masamang budhi niya. Hindi ko na hawak kung mapahamak siya dahil sa kanyang mga desisyon. Tinanggap ko sa aking sarili na hindi ko responsibilidad na ayusin ang buhay niya. Kung hindi siya kayang asikasuhin ang pamilya niya, sarili na niyang responsibilidad ang buhayin ang sarili niya. May pinag-ugatan man ang kanyang pagiging salbahe at manggagamit, hindi ibig sabihin ay habang buhay na niyang gagamiting dahilan ito upang ipagpatuloy ang masamang ugali. May pagkukulang din siya, kaya hindi maresolba ang gulo sa buhay niya. Mula nung naghiwalay kami ay naramdaman kong umangat ang isang makulimlim na ulap mula sa diwa ko. Natutukan ko muli ang pag-aaral ko, sa ngayon ay nakatapos na ako ng kolehiyo. Nasa Bacolod na ako at nagtuturo sa isang elementary school. Nagtaka man ang tatay ko sa panghihingi ko ng mas malaking pera. Noong nasa Maynila pa ako ay tanggap naman niya dahil sa huli ay naging professional ako. Inintindi rin niya na na-delay ako sa pag-aaral at patuloy niya akong sinustentuhan. Dito ko naramdaman na kahit na hindi kami sweet sa isa't isa ay mahal pa rin ako ng tatay ko. Ngayong bumabawi na ako sa kanya at sa pamilya namin. Sa kasalukuyan ay single pa rin ako. Naging mas maingat na ako sa mga relasyon. Hindi ako muling maghahanap ng boyfriend kung dahil lamang na nararamdaman ko ang lungkot. Masaya ako kahit nag-iisa lamang ako. Kung dumating man ang lalaki na mapapangasawa ko na talaga, maigi kong sisiguraduhin na malinis ang intensyon niya sa akin. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbabahagi ng aking kwento. Naway may napulot po kayo sa karanasan ko. Namumuhay ng mapayapa. Mikaela. Hindi masamang magbigay para sa mga taong mahal natin. Ngunit huwag ring kalimutang alagaan ng sarili. Hindi natin matutulungan ng iba kapag tayo'y ubos na. Mag-ingat din sa mga makasariling motibo ng iba, lalo na sa mga taong hindi iniisip ang kapakanan natin. Kapag pakiramdam ninyo'y sumusobra na sila sa pakikinabang sa inyo'y ugaliin nating protektahan ang ating sarili. Binigyan sila ng Diyos ng sariling utak at dapat nilang matutunang gamitin ito upang resolbahin ang sarili nilang mga problema. Salamat sa inyong suporta sa Papa Dudut YouTube channel. Mapapakinggan ang programang ito sa YouTube at Spotify. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories at ang Papa Dudut Family para sa aming weekly family vlogs. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po